Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie na pinamagatang Kontra-Atake, na ipinalabas ngayong taon. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa limang matalik na magkaibigan, na sina Guerrero, Combo, Tanko, Toro, at Polo, na magkasamang naglalakbay. Habang tila kalmado sila, sa katunayan, sila ay mga miyembro ng pinakamataas na unit ng espesyal na puwersa sa Mexico. Sa loob ng sasakyan, masaya silang nag-uusap tungkol sa tanghalian. Gayunpaman, biglang nagbago ang takbo ng kanilang paglalakbay nang bumangga sa kanila ang isang kotse, kasunod ang walang awang pag-atake gamit ang baril. Pagkatapos, lumipat ang eksena 72 oras bago ang pananambang sa isang maliit na kafe. Pinagmamasdan ni Guerrero at ng kanyang kaibigang si Tuco ang isang grupo ng mga gangster na gumagawa ng krimen sa harap mismo ng istasyon ng pulis. Ang mga gangster na ito ay may hindi matatawarang kapangyarihan sa lugar, magagawa nilang gumawa ng krimen sa liwanag ng araw kahit may mga pulis sa paligid. Sa sandaling iyon, sinusubukan nilang dukutin ang isang dalagang nagngangalang Carla, na pumunta sa istasyon upang isumbong sila sa mga awtoridad. Pilit silang pinipigilan ng kanyang ina na si Lucia, ngunit wala silang kalaban-laban sa mga kriminal. Hindi matiis ni Guerrero na panoorin lang ang pangyayari, kaya bilang isang veteranong opisyal, agad siyang kumilos. Hinarap niya ang mga gangster at nakipaglaban ng matindi. Ilang sandali pa, lumabas ang ilang pulis mula sa istasyon, ngunit sa halip na tumulong, itinutok nila ang kanilang mga baril kay Guerrero, habang hawak niya ang pinuno ng gang. Minsan, ang mabuting intensyon ay hindi nauunawaan, na nagdudulot ng hindi inaasahang mga resulta. Upang maiwasan ang anumang karagdagang kalituhan, inilabas ni Guerrero ang kanyang badge at ipinakita na siya ay isang kapitan ng elite forces ng Mexico. Nang makilala ang kanyang awtoridad, agad na inutusan ng isang opisyal ang kanyang mga tauhan na arestuhin ang mga miyembro ng gang. Habang naghahanda ng umalis si Guerrero, lumapit sa kanya sina Lucia at Carla, isiniwalat na pumunta sila sa istasyon upang iulat ang kanilang natuklasang mga bangkay malapit sa lugar. Bilang resulta, agad na kumilos ang militar, nagpadala ng mga espesyal na puwersa at mga eksperto sa forensic upang imbestigahan ang lugar. Dahil sa tindi ng kaso, hindi isang opsyon ang umasa sa lokal na pulisya na napatunayang hindi maaasahan. Pagdating sa lugar, nadiskubre ng pangkat ng investigasyon ang mga bangkay ng maraming sundalo na mabilis na inilibing sa lugar. Gayunpaman, nananatiling misteryo kung sino ang may kagagawan ng massacre. Bilang pagpupugay sa mga nasawing sundalo, nagsagawa ang militar ng isang formal na seremonya upang mabigyan ng pagkakataon ang kanilang mga pamilya na magbigay ng huling respeto. Kasabay nito, naging pangunahing balita ang nakakagulat na nangyari sa mga namatay na sundalo, at iniulat ito ng bawat malaking istasyon ng telebisyon sa Mexico. Di nagtagal, ibinunyag ng media na ang mga sundalo ay pinahirapan at pinatay habang tinatangkang hulihin ang kilalang drug lord na si Josefo Urias. Samantala, nasa gitna ng isang pagpupulong si Josefo. Nalaman niya ang lumalaking banta kaya't binalaan niya ang kanyang mga kasamahan tungkol kay Guerrero, binibigyang diin na isa itong bihasang sundalo na hindi dapat maliitin. Kasabay nito, na isasaayos na ni Joseph ang isang malagim na plano, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dukutin sina Lucia at Carla. Sa kampo ng militar, tinipon ni Guerrero ang kanyang pangkat upang pagplanuhan ang kanilang susunod na hakbang sa paghuli kay Josefo. Ang kanyang pinagkakatiwalaang mga kasama, sina Combo, Tanko, Toro, at Polo, ay handang isakatuparan ang misyon. Ayon sa nakalap nilang impormasyon, ang pangunahing sospek sa mga pagpatay ay si Lalo, isa sa mga pangunahing tauhan ni Josefo. Bumuo sila ng plano, hulihin muna si Lalo at gamitin siya bilang bitag upang mahikayat nila si Josefo na lumabas at ang kanyang mga tauhan. Kinabukasan, isinakatuparan ni Guerrero at ng kanyang pangkat ang kanilang plano. Hindi nagtagal at matagumpay nilang nahuli si Lalo habang ito ay kumakain sa isang restaurant. Samantala, sa isang hindi inaasahang pangyayari, si Josefo ay nakikipagkites sa Defense Minister ng Mexico. Sa hindi inaasahan, ang tiwaling opisyal ay tumatanggap ng suhol mula kay Josefo kapalit ng pagsigurong hindi siya hahabulin ng militar. Sa sandaling iyon, ipinaalam ng minister kay Josefo na nagpadala na siya ng mensahe sa telepono ni Guerrero at naaresto na nila si Lalo, at si Lalo ang ituturo nila bilang ang utak sa massacre. Bilang gantimpala sa paghuli kay Lalo, binigyan si Guerrero at ang kanyang koponan ng 3 araw na pahinga.
Sinamantala nila ang pagkakataong ito upang makauwi at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Bago maghiwa-hiwalay, kumuha sila ng pangkatang larawan bilang alaala ng kanilang misyon. Gayunman, ang kanilang sandaling pahinga ay biglang naputol nang mangyari ang pananambang na ipinakita sa simula ng pelikula. Naging malinaw na ang mga tauhan ni Joseph ang nasa likod ng pag-atake, determinado silang patayin si Guerrero. Ngunit bilang mga bihasang sundalo, madaling napabagsak ni Guerrero at ng kanyang koponan ang mga umaatake. Biglang dumating si Romano kasama ang mga dagdag na puwersa upang ipagpatuloy ang pagsalakay. Gayunman, dahil sa husay sa labanan ni Guerrero at ng kanyang koponan, nagkaroon sila ng kalamangan at napuksa ang mga tauhan ni Romano. Malubhang sugatan, binalaan ni Romano si Guerrero na hindi sila makakaligtas dahil hindi titigil si Joseph hanggat hindi sila nauubos. Matapos mapabagsak si Romano, nagpasya si Guerrero at ang kanyang koponan na umalis bago pa dumating si Joseph at ang kanyang mga tauhan. Habang nasa paglalakbay, nakipag-ugnayan si Guerrero sa punong himpilan ng militar, humihingi ng dagdag na puwersa at ipinaalam sa kanila na sila ay tinutugis ni Joseph at ng kanyang grupo. Ilang sandali matapos silang umalis, dumating sina Joseph at ang kanyang mga tauhan sa lugar kung saan natagpuan nila ang bangkay ni Romano. Sa matinding galit at kalungkutan, dahil itinuring niyang parang kapatid si Romano, nangako si Joseph ng paghihiganti. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na hanapin si Guerrero, na nalantad ang kanyang kinaroroonan dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa defense minister. Samantala, si Guerrero at ang kanyang grupo ay naglalakbay sa loob ng isang masukal na gubat patungo sa isang outpost ng seguridad. Sa kasamaang palad, natunton na ng mga tauhan ni Joseph ang kanilang kinaroroonan, kaya napilitan silang makipaglaban muli. Bagamat napuksan nila ang mga kalaban, nagtamo ng matinding sugat sina Polo at Tangko. Tinamaan ng bala si Polo sa kaliwang balikat, habang si Tangko naman ay nagtamo ng malubhang sugat sa kanyang tainga at binti. Agad na kumilos si Combo at nagbigay ng paunang lunas sa kanilang dalawa. Samantala, isa sa mga tauhan ni Joseph ang nakaligtas at agad na nagulat sa kanya tungkol sa laban. Gayunpaman, hindi na tinag si Joseph. Kumpiyansa siyang kahit anong gawin ni Guerrero at ng kanyang grupo upang tumakas at magtago, hinding-hindi nila siya matatakasan. Dahil sa pagtataksil ng defense minister, palagi niyang malaman ang kinaroroonan nila. Hindi na nagaksaya ng oras si Joseph at ang kanyang mga tauhan at agad na nagtungo sa lokasyon kung saan dapat naroon si Guerrero. Ngunit pagdating nila, wala na doon si Guerrero at ang kanyang grupo. Sa halip, natuklasan nila ang cellphone ni Guerrero na nakapatong sa ibabaw ng bangkay ng tauhan ni Joseph. Napagtanto niyang nalinlang siya, kaya napakuyom ang kanyang mga kamao sa pagkainis. Napagtanto niya na inasahan na ni Guerrero at ng kanyang grupo ang kanilang pagdating, dahilan para matalo ang kanyang mga tauhan. Samantala, parehong sugatan sina Polo at Tangko kaya napagpasyahan nilang magpahinga saglit. Sinuri ni Combo ang kanilang mga sugat, na patuloy na lumalala sa bawat sandali. Kasabay nito, habang hawak ni Guerrero ang cellphone ni Romano, laking gulat niya nang makita ang isang video na nagsisiwalat ng sikreto, na matagal nang nakikipagsabwatan ang ministro ng depensa kay Joseph. Dahil alam nilang hindi pabor sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon, minabuti ni Guerrero at ng kanyang grupo na madaliin ang kanilang paglalakbay patungo sa outpost ng seguridad upang humingi ng suporta. Sa kanilang paglalakbay, nadaanan nila ang isang bahay na mistulang isang pugad ng mga kriminal. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Combo na salakayin nila ang lugar dahil sila ay labis na nangangailangan ng isang ligtas na lugar upang magpahinga, lalo na't kinakailangan ng agarang medikal na atensyon ni Polo at Tangko. Nang walang pag-aalinlangan, sinalakay nila ang bahay, agad na pinabagsak ang mga kriminal sa loob. Gayunpaman, nahulog sila sa bitag nang matuklasan nila ang dalawang bihag na ikinulong sa loob ng bahay. Sa kanilang pagkabigla, ang mga bihag ay hindi iba kundi sina Lucia at Carla, isang ina at anak na kinidnap dati ng mga tauhan ni Joseph. Nang makita ang kanilang kalunos-lunos na kalagayan, agad na pinapalakas ni Guerrero at ng kanyang koponan ang kanilang loob, ipinapangako nilang sila ay ligtas na. Bukod pa rito, natuklasan ng koponan ang isang imbakan ng mga armas, bala, at mga pampasabog na nakatago sa bahay. Ngayon, na sila na ang responsable para sa kaligtasan ng dalawang sibilyan, nauunawaan nila na bawat hakbang ay kailangang gawin ng may matinding pag-iingat.
Sa kabila ng bigat ng responsibilidad at mga panganib na kanilang hinaharap, hindi kailanman naging opsyon sa kanila ang sumuko. Bilang mga sundalo, handa silang ipaglaban ang lahat upang makumplito ang kanilang misyon. Nang gabing iyon, umupo si Guerrero kasama sina Lucia at Carla at ipinaliwanag ang malupit na realidad, sila ay hinahabol nina Joseph at ng kanyang mga tauhan. Sa ganitong kalagayan, iminungkahi niyang umalis sila agad at magtungo sa post ng seguridad para sa tulong. Bago sila umalis, binigyan nila sina Lucia at Carla ng mga bulletproof vest at inayos ang isang protektadong formation upang matiyak na ang dalawang sibilyan ay magiging ligtas sa gitna ng kanilang grupo. Matapos nilang makumplito ang kanilang mga paghahanda, nagtakda silang umalis sa bahay. Ngunit nang makalabas sila, inambos sila ni Joseph at ang kanyang mga puwersa sa isang biglaan at malupit na pag-atake. Dahil sa dami ng kalaban na umaatake sa kanila, nahanap ni Guerrero at ng kanyang koponan ang kanilang sarili sa isang matinding sitwasyon, hindi makakilos ng maayos kundi magtago sa loob ng bahay at lumaban gamit ang natirang bala. Samantala, hindi makayanan nina Lucia at Carla na makita ang paghihirap ng mga sundalo kaya't nag-alok sila ng tulong na lumaban laban sa mga gangster. Dahil sa kanilang tapang, nagpasya si Guerrero na turuan sila kung paano humawak ng armas. Kasabay nito, hiniling ni Combo kay Tangko na palitan siya sa pagbabantay habang inaasikaso naman niya ang mga sugat ni Polo. Sa labas, walang tigil na nagpapaputok sina Joseph at ang mga tao niya sa bahay, kaya't napilitan si Guerrero at ang kanyang mga kasamahan na maghanap ng ligtas na lugar. Habang huminto saglit ang mga tao ni Joseph upang mag-reload, sinamantala ni Guerrero at ng kanyang grupo ang pagkakataon upang magsagawa ng pag-atake. Bigla, tinamaan ng isa sa mga bala ni Guerrero ang isang tao ni Joseph, nasugatan ito. Nang hamupa ang putok ng baril, agad na tinanong ni Guerrero ang kalagayan ng kanyang grupo. Ang kanyang tawag ay sinagot ng lahat ng kasapi ng team, ngunit sa kasamaang palad, si Tangko ay nasa kritikal na kondisyon matapos matamaan ng bala mula kay Joseph. Hindi makagalaw, desperado siyang humingi ng karagdagang bala dahil kailangan ni Guerrero at ng iba pang kasamahan na manatili sa kanilang posisyon. Nag-volunteer si Carla na siya na ang magbigay ng bala kay Tangko. Kasabay nito, ilang mga tao ni Joseph ang lihim na pumasok sa bahay sa pamamagitan ng isang underground na daanan na hindi alam ni Guerrero at ng kanyang grupo. Ilang sandali pa, inambos ng mga gangster si Tangko at Carla, at nahulog sila sa kanilang bitag. Upang protektahan ang kanyang mga kasamahan, inutusan ni Tangko si Carla na tumakas. Matapos magdesisyon na pigilan ang karagdagang panganib sa kanyang grupo, nagpasya si Tangko na mag-alay ng pinakamalupit na sakripisyo, nagpasabog siya ng isang bomba upang patayin ang mga papalapit na kalaban. Sa kasamaang palad, hindi lang si Tangko ang nawala sa grupo, kundi pati na rin si Polo, na nabaril ni Joseph. Dahil sa labis na pagkawala ng dugo, wala nang pag-asang mailigtas siya. Ang kalungkutan ay labis na pumasok sa damdamin ni Guerrero at sa kanyang mga natitirang kasamahan. Hindi lang iyon, si Lucia at Carla ay nagluksa rin sa pagkawala ng mga magigiting na sundalo na nagbuwis ng buhay upang protektahan sila. Magkasama nilang ipinagdasal ang mga namatay na mandirigma, umaasang makakahanap ng kapayapaan ang kanilang mga kaluluwa. Samantala, nang walang ibang pagpipilian, napilitan si Joseph na sumuko at ibaba ang kanyang sandata. Ngunit sa halip na magmakaawa para sa awa, hinamon niya si Guerrero sa isang laban na mano-mano. Bilang isang sundalo na tapat sa kanyang dangal, hindi maaaring pumatay si Guerrero ng isang kalaban na walang armas kaya tinanggap niya ang hamon ni Joseph. Sa simula, nahirapan si Guerrero laban kay Joseph na isang bihasang martial artist, ngunit nang maalala ang mga sakripisyo ng kanyang mga namatay na kasamahang sundalo, muling nagliyab ang kanyang espiritu. Pinapalakas ng determinasyon, inilunsad niya ang isang walang kapagurang pagsugod at tinalo si Joseph. Matapos talunin si Joseph, humarap si Guerrero sa kanyang mga kasamahan at inihayag na tapos na ang laban. Ang kanyang hindi matitinag na pagiging makabayan at tibay ay kitang-kita sa dugo at sakripisyong nagmarka ng kanyang paglalakbay. Kinabukasan, matapos ang isang mahirap na laban na puno ng pagluha at paghihirap, dumating ang mga reinforcement upang siguruhing makontrol ang lugar. Ang malubhang nasugatang si Joseph ay agad na inaresto at inihanda para sa paglilitis. Napag-alaman na sinadya siyang buhayin ni Guerrero, upang magsilbing saksi sa korte at ilantad ang mga tiwaling opisyal na kasabwat niya, kabilang na ang traidor na ministro ng depensa.
Mamaya, si Guerrero, Combo, Toro, Lucia, at Carla ay dinala pabalik sa kanilang bayan sa pamamagitan ng helicopter, bagamat sila'y bumalik na may mabigat na puso, nakikiramay sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Ang alaala ni Napolo at Tangko ay mananatiling buhay sa kanilang mga puso. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.